Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, September 17, 2025. Ngayon po ang araw na inaabangan ng mga didilis mga kababayan sapagkat ngayong araw na ito ay magbibitiw na po etong si House Speaker Martin Romualdez. Nandito nga po tayo sa Facebook page ng House of Representatives of the Philippines. At tinitingnan ko, wala pa pong live dun po sa plenary. Alam ko po kasi sa plenary, dun po magkakaroon ng resignation si Speaker Martin Romualdez. So ngayon, wala pa po silang live. Meron pong ito meron. Dito sa naman, sa Committee on Bicol Affairs and Economic Development. Ayan. So wala pa po. Antayin po natin etong pag-announce ni Speaker Martin Romualdez ng kanyang pagbaba bilang House Speaker. At ang papalit mga kababayan sa kanya ay walang iba kundi itong si Isabela Representative Faustino Bogie D. III. Ayan po ang bali-balita mga kababayan kasi maraming gustong maging speaker eh. Pero mukhang sigurado na ang papalit ay itong si Deputy Speaker Bogie D. Siya po ang magte-take over. Ayan po, basahin lang natin basahin natin itong report ng politiko. Speaker Ferdinand Martin Romualdez is expected to resign during the plenary session of the House of Representatives ngayon pong araw na ito, September 17, Wednesday, with House Deputy Speaker and Isabela Representative Faustino Bogie D. III poised to take over the reins. Ayan mga kababayan. So ito raw si Romualdez ay reportedly stepping down para magbigay ng change in leadership sa gitna po ng flood control controversy. Pagkatapos nung ilang mga tulongges diyan sa House, lalong-lalo na itong si Barsaga na gusto talagang agawin itong speakership na hindi naman umubra o sapagkat wala pong suporta, wala pong enough support para siya ay ma-oust. So, bakit sila hirap na matanggal itong si House Speaker? Sapagkat si Speaker Martin Romualdez po ay presidente po ng Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD, na meron pong 111 members. Siya po ang pinakamalaking party dyan po sa House of Representatives. At meron pong 317 House members sa ngayon, which 29 belongs to the House Minority Bloc and 7 are independent. So, 29 o 29 plus 7 ba o 29 na lahat? O, kinakailangan kasi bago mo makuha yung speakership, kinakailangan more than half of 317 ang makuha mo para mapababa mo ang speaker o mapalitan. Hindi katulad sa sa Senate, saglit lang di ba? Makakuha ka lang ng ng 13 boto, Senate President ka na. Kaya nga po yung maingay na kaldero diyan atat na atat maging SP o Senate President. So etong mga didilis ay talagang di ba sigaw na sigaw na kailangan bumaba si speaker, mag-resign si speaker, maging si presidente mag-resign. Hindi naman po nila kaya kasi nga po wala silang numero. Kaya ito pong pagre-resign ni Romualdez mamaya ay naku tuwan-tuwa po ang mga didilis. Baka nag-party sila. Kaya lang ito ang mangyayari. Yung papalit kay Speaker Martin Romualdez kaalyado pa rin at kaibigan ni Martin Romualdez. Wala rin. So, hindi pa rin nila makukuha itong numero dyan po sa House of Representatives ng mga didilis. Kasi tuwan-tuwa sila. Maalis na si Romualdez. Papalit parang parang gano'n din, parang walang nangyari. Nagpalit lang ng personalidad. Pero mukhang ito pa rin ay sumusuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung iba na na mukhang kaalyado nung kabila, mukhang gusto talaga maagaw yung speakership. Hindi naman nila kaya kasi nga hindi naman sila suportado ng mga miyembro ng House of Representatives. Kagabi mga kababayan, ito po yung nangyari dyan po sa sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, teka lang. Ayan yung yung nasa lamesa, di ba? Yung nasa lamesa, ayan Ferdinand Martin Romualdez. Ayan.
yung nasa lamesa para makilala ka. Tinanggal na po sa opisina ni Speaker. At alam ko, pati refrigerator, binaba na rin aircon. Ito, refrigerator ata ito. So, tinanggal na rin. Refrigerator ba to? Aircon. Ref, oo. So, binaba na, tinanggal na. Ito po yung talagang nagkumpirma na talagang bababa na po sa speakership itong si Martin Romualdez. Ayan mga kababayan. So tuwan-tuwa po ang mga didilis. Ayan, personnel from the House of Representatives were spotted moving items out of the office of the Speaker Martin Romualdez. Kahapon po yan. At ngayon po, yung announcement na wala pa po mga kababayan hinihintay natin dito sa House of Representatives yung live nila. Hindi pa natin alam kung anong oras. Ayan mga kababayan. Basahin nga natin yung ilang comment. Basahin natin yung ilang komento tungkol po dito sa pagbaba ni Martin Romualdez. Tuloy ang nakawan, lol. Ayan. At mga kababayan, sinisilip nila agad etong mga D. Yung papalit, hindi pa nga nakakapwesto, binabanata na agad nila. Ito. Merong comment dito. Ito raw yung mga D sa politics, mga kababayan. Ito nga si Boji D, napapalit kay Speaker. Ayan po yung Congressman 6th District ng Isabela. Ito namang Paul D, ay yung pamangkin niya, nasa 3rd District. Si Mike D, nasa 5th District. Tapos yung Vice Governor Kiko D, anak ni Boji. Si Kawayan City Mayor Cesar D, pamangkin. Grabe. Pamilya pala tong nandyan sa Isabela. Etiague Mayor Ino D, son of Boji, anak din ni Boji. Santiago City Mayor Sheena Tan D, asawa ni Etiague Mayor Ino D. San Manuel Mayor Dondon D, pamangkin. Kawayan Vice Mayor Benji D, pamangkin. Provincial Board Member King D, pamangkin. Panay D. Panay D pala itong So ayan po yung mga pabanat nila. Hindi pa nga nakaupo, itong ipapalit kay Speaker, pinabanata na nila. Dapat ikulong ang magdanakaw. Sabi ng iba nating kababayan, bakit ganun? Parang sila na lang. Mabuti pa, Sandro Marcos na lang. Yung iba kasi gusto si Sandro Marcos na lang ang maging Speaker of the House. Bakit ito raw si D? At ito mga kababayan na ipapakita ko, post din ng DDS. Ito mga kababayan, post po ni Jimmy Bondoc, itong DDS senatoriable na OLATs mga kababayan, nagpost. Suriin, sana wag muna tayong humusga. Alamin natin ang kanyang kasaysayan. Nagpost po siya ng kinasangkutan nito ni former Isabela Governor na ngayon ay Congressman. Isabela Governor, Party List Congressman, face graft, malverse, raps. Ayan mga kababayan, January 23, 2015. Ayan po yung si Isabela Governor Faustino D. III. Ay siya po yung ngayon ay congressman na papalit kay Speaker. So dati raw 2015 ay nagkaroon ito ng kaso. The Volunteers Against Crime and Corruption VICC on Friday filed criminal complaints before the Office of the Ombudsman against Isabela Governor Faustino D. III and two lawmakers for the alleged misuse of Priority Development Assistance Funds o PDAF. Ayan mga kababayan yung So ibinalik ni Jimmy Bondoc. Ewan ko kung ano nangyari dito. Matagal siyang na-file ng kaso pero ano ba nangyari? Nakulong ba siya? Na-convict ba? O meron lang masabi? Meron lang maibintang etong si Jimmy Bondoc dito kay Congressman D. Ito pa, meron pa siya. Kabago-bago lang 34 minutes. Huwag daw muna husgahan si Congressman Boji D. Paglilinaw, hindi ako humuhusga. Dapat ang lahat suriin. Paalala rin, hindi lahat na may kaso dati ay guilty. Yun nga yung tanatanong ko give chance to Boji. Siyempre, ibaba natin ang ating mga depensa. Hindi rin I pray for him. Yan ang mga binabanatan agad nila ng mga didilis. Kasi, ewan ko kung sino gusto nilang ilagay bilang speaker. Wala naman silang numero dyan sa house. Diba? So, yan po ang inaabangan natin ngayon. Wala pa po silang live sa House of Representatives. Ayan mga kababayan.
Abang-abang lang tayo. Ha? Ito, basahin natin ilang comment. Mawawala yan bigla. Tingnan nyo lang. Haha. O yan, sabi nung didilis po ito. Ha? May bagong jet daw yan at dalawa pa. O. Ito po yung mga ang dami pong mga akusasyon na dapat kasi, bago kayo magsalita, meron kayo resibo. Ilabas niyo yung resibo, hindi yung puro ngak-ngak. Diba, ilabas niyo yung resibo kung talaga etong si Martin Romualdez, kagaya ni Diskaya. Sabi nila, nagbigay sila dahil sinabi raw ni Speaker Martin Romualdez. O ngayon, patunayan niya na nagbigay siya ng derechang pera doon kay Martin Romualdez. Hindi yung sasabihin niya, sabi ni Martin Romualdez daw, ganyan-ganyan. Patunayan ninyo, dapat meron kayo resibo, maglabas kayo ng ebidensya. Hindi puro kayo dakdak, hindi puro kwento, kasi ang dali-dali lang naman mandamay ng kung sino-sino eh. Pero dapat may ebidensya. Kagaya ng mga ebidensya na nilalabas ni Bryce Hernandez. Talagang kumpleto, may picture, may conversation, at yung sinabi niya na allotment allocation ni Jingo Estrada na 355 million, na-check ni Lacson na meron talaga. So, ganun dapat. Hindi yung puro lang kayo salita, puro lang kayo dakdak. Wala naman kayo resibo. Ito, bilyon-bilyon na nanakaw, di na maibabalik yon. Hindi yun nga eh. Alam niyo mga kababayan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong kaibigan. Lahat po mananagot. Kailangan lang talaga may resibo. Hindi naman pwedeng makinig ka lang dahil sa mga chismosa, mga trolls ng DDS eh. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan may resibo. Patunayan ninyo na talagang sangkot ito. Di ba? Kung talagang sangkot si Martin Romualdez, ilabas sa resibo. Kapag napatunayan, di saka mananagot. Wala pa kayo, puro chismis lang kayo eh. Di ba? Puro dakdak lang kayo eh. Ngayon, ito. Nakababa na si Speaker. Tuwan-tuwa yung mga didilis. Ngayon. Sabi nila, si Marcos naman daw ang target nila. Si Presidente Bongbong Marcos. At magkakaroon daw ng impeachment laban kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Hawak nyo na ba ang House of Representatives? Tanong ko lang, hawak nyo na ba? Wala nga kayong numero eh. Yung rally nyo nga eh Yung rally ninyo. Yung kalbo na dating NPA. Rally ng rally. Sabi niya, sumisigaw na ang taong bayan. Pala, ilang piraso lang yun. 7, ilang piraso sila doon? 10. Ganito po kasi yan mga kababayan, kinakailangan may numero ka bago mo ma-impeach ang Pangulo. Ito nga ang baka mangyari wala na si Speaker Martin Romualdez, wala na silang titirahin. Wala na si Amy Marcos. Wala na siyang titirahin. Pinsan niya, hindi niya natitirahin kasi wala na sa pwesto. Pumalit yung D. Ito na si D titirahin nila. Ngayon pa nga lang hindi pa nakaupo. Binabanata na ng mga didilis eh. Ngayon, meron bang pag-asa, impeachment laban kay Pangulong Marcos? Sa tingin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero yung impeachment ni Sara Duterte, pwede pong matuloy. Bakit? Kasi sumusuporta pa rin ito sa gobyerno ni Presidente Marcos eh. Although itong impeachment, ayaw naman ng presidente. Kaso kung ito ang gusto ng taong bayan, wala tayong magagawa. Di ba? So yan mga kababayan yung aabangan natin, na mabalita. Wala pa rin po. Wala pa rin pong live. Itong House of Representatives mga kababayan. So abang-abang lang po tayo dito po sa announcement ni Speaker of the House, Martin Romualdez. Abangan po natin ang kanyang pagbaba sa pwesto at ang pagpapalit ng liderato dyan po sa House of Representatives. So yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.